So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad, nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sinasabi ko na naman totoo Pag nagkamali sila na talagang damputin ng Presidente Duterte kung whatever charge, nako. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nagkakagulo na po. Alam niyo po ako, bukod sa pagiging abogado, ako po'y columnist na medyo matagal na. Una ko pong periodiko ay Standard, tapos lumipat ako ng Tribune, tapos lumipat ako ng Philippine Star. So ako naman po, bagamat hindi ako professional na reporter or journalist, sinusunod ko rin po ang mga palatuntunan ng mga professional journalist. Kasi ang aking may bahay naman po ay professional na journalist. So bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. No? Bagamat hindi po pwedeng pangalanan ng mga sources, meron po akong multiple sources. No? 3 po yan. So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa serbisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan niyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na, lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo?
na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang bisa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas, lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Di ba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad, nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan, parang social volcano. So imbis na kayo ay mag-deny na mag-deny, tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it that's ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako ay nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano huhupa ang tension ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto kay Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po,
gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. E di huhupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Hay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng bayan na hindi pa nangyayari? Dahil pag yan po yung nangyari, masigurado talaga, magkakagulo. Yan po ang katotohanan. Agree or disagree ba kayo? Well, tignan po natin ang mga sinasabi ng ating mga texters. Meron ba? Ronald Olanyo, kailan tayo kikilos? Ang gulo at garapala na sila. Yan nga po no? Tapos, Dog Love Rose, damputin nila para magkagulong lahat ng DDS. Okay, opinion lang. Yan talaga gusto ko sa iyo, Atty. Roque, matapang ka talaga. Sinasabi ko na naman totoo Pag nagkamali sila na talagang damputin ng Presidente Duterte kung whatever charge, nako, sa dami na nagmamahal sa kanya, hindi niyo ba tinitignan ang opinion polls na siya pa rin ang pinakamahal ng dating presidente sa bayan? Justin Acosta, I'm sorry, attorney, but PBBM already said they would not cooperate. So, the warrant is pointless. Yun nga po, iba po yung cooperation sa investigation, iba yung cooperation sa arrest. Kaya nga po, isulat para wala nang kaduda-duda. Di ba po? Morbid Anghel, attorney, bawal po ba ang secession? Paano po ba right to self-determination? Ngayon, nagbanta po sila gagamit ng force kung hihiwalay ang Mindanao. May proseso po sa UN yan. Kasama po ang referendum, pero ang boboto, lahat ng Pilipinas, hindi lang Mindanao. Kaya doon po sa Quebec, hindi sila nag-succeed na mag-secede. Justin Acosta, nagsabi na ang local Mindanao leaders, attorney, ayaw nila ng secession. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Di ba? Talaga naman gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panilin lang. Kaya sabi nila, at yan nga yun, pagkakagulo sa panlabas na relasyon. O, di ba? So kaya sinasabi nila, ay naku, out of frustration, baka nga dapat pag-aralan daw. Pero tingin ko naman, hindi rin naman seryoso yan ngayon. Romeo Paderanga, good evening, Attorney Harry Roque. Hindi naman daw i-disman ng Task Force Davao. Bakit kayo itong babae ng ICC representative, isama pa na bubogin ng NTF-ELCAC nang hihimasok sa bansa natin? Well, yan po ngayon ang usap-usapan sa Davao, hindi lang ako ang nakarinig niyan. Napakalakas po ng ugong niyan. Oh, paano nyo madideny yan? Alam mo naman dito sa Pilipinas, no? Napakagaling ng ating Marites Network. Minsan, mas accurate pa nga yung mga Marites na yan, no? Morbid Angel, yung tungkol naman sa gustong pagbuwag ni Ms. Ka ng UN, magtagal na talaga ako nagdududa sino nasa likod ng grupo. Posible kaya yung champ. So, nako, nawala po tayo. Ewan ko kung sinasabutaho tayo, no? Pero ewan ko ba? Paano nangyari yan? Pero anyway, sige.
Samanya yan, McLaren's Macmac, parang ganun nga daw ang mangyayari po. Pag inaresto si dating Pangulo Duterte, daming magagalit, karamihan tahimik lang nakikiramdam. Okay? Sa Money yan, may dumating na po ba documents na kasama si Inday? Well, ito na naman, ayon sa aking source, hindi daw po kasama si VP Sara. Okay? So many yan. If totoo po yan, may kinalaman po bang president? Ang pwede po ba nakasuhan siya if pinapasok niya ang ICC? Ay, sa tingin ko po, talagang paglabag po yan sa soberenya. Okay? Kaya nga po, isulat lang yan, tapos na ang kontrobersiya. Tiger Ross, I can recall the article in college days, Rape of the Philippines, history repeat. The president should stand his decision as the chief architect. So sad. Okay? Kurisaki Emily, kapag hindi pinapanindigan ni BBM ang mga salita niya, lalong magkakagulo, matuto siya manindigan. Okay? Yan po mga komento na ating tayong bayan. Tony Harry, good afternoon from Abu Dhabi. Meron na rin article sa Guardian regarding this issue. This propaganda has the US government footprint all over it. Start na to and we should be very vigilant. Sana po, bigyan niyo ako ng kopya dyan sa Guardian kung anong sinasabi dyan sa Guardian. No? Colette Ramirez Suzuki, ayaw isulat kasi siguro gusto niya rin mahuli si Tatay Digong? Question mark. Okay. Nicodemus Dieso, dito po sa barko, halos lahat ng seaman in support kay PRRD. Ay, naku, sinasabi ko po sa inyo. Huwag niyong ismulin ang suporta ni PRRD. Okay. Frozy Foods and Travels, ibalik natin ang asamaso sa Davao para bantayan 24/7 si PRRD. Kayo talaga, huwag naman ganyan. Okay. Kuya Nick, pwede po ba magpasaklolo si PRD sa Supreme Court pag makipagtulungan ng government ni PBBM? Pwede po. Pwede po. Jack Lee Sarming, gagawin talaga ng mga Marcos na mampanatili nila ang kanilang posisyon kasi wala na silang chance sa susunod na eleksyon. Okay, binabasa ko lang po mga komento nyo. Dennis Nazareno, good evening, Spox. Hindi po dadaan sa tamang legal na proseso yung pinaplano ng FPRRD na separate Mindanao. Bakit kailan siyang ipaaresto kung ganun? Well, ang sabi naman ni Presidente, dadaan niya yan sa tamang proseso kasama yung pag-hold ng plebisito. Ian Aspilis, Fox, may magagawa pa ba si PBBM para mapigilan ng ICC? Well, simply, huwag niyang papasukin, huwag siyang mag-cooperate. Mali yung sinasabi nila na pwede sila pumasok. Ang gagawin nila dito para pumasok, di lang magturista, para mag-imbestiga na paglabag na sa ating soberenya. So dapat, hindi dapat papasukin ng ICC dito. Okay?